Hello everyone! Welcome back sa Comics Kwentuhan. Today is January 3, 2024. Today may nag-post na isang komikero about mga hinaing niya sa events na nag-instigate nitong kwentuhan namin ni Sir RH, National Book Awardee, RH Kilantang. Hello, sir. Hello, Huli tayo hello. nag-usap 3 years ago, 2 years ago. Mga Ha? ganun. 2 years ago na ba yun? Parang nga 3 years ago na yun. Parang last year lang yun ah. Parang kinain ng pandemic yung 3 taon natin. Oo nga, no? Grabe, Oo. parang last year lang yun ah. Ang Hindi, bilis. matagal na yan. Parang 2 years na ako tumigil sa pagpa-podcast eh. Ngayon lang ulit ako Oo, bumalik. Dahil lang dun sa comment mo. kailan doon? Oy, ang tagal na pala nun. Grabe. Uh, tsaka ginagawa mo pa lang nun yung yung book awardee. Nung time Oo na nga, no? nag-uusap tayo. Oo nga, Palabas no? pa lang siya nun. Ngayon, Oo nga. nanalo na. Congratulations ulit. Last Oy, year yan, no? salamat, Last year. salamat. Para sa 40th Book Awards. Salamat. So, bale, ang pag-uusapan natin is isang post ng kapwa Yan. natin comics creator. Juicy yan, juicy. Oo. Tungkol siya sa sitwasyon ng mga comics creators sa mga events. Oo. Kasi dumadami na rin yung events natin. Hindi na lang, Oo. dati meron lang tayong isa. Oo nga eh. uh, Yeah. Mid 2000s, late 2000s, isa lang yung event natin. Tapos eventually, yung event namin, which is Comic Con, naging tatlo. Tapos by the 2015, pumasok si Comiket. Tapos parang ngayon, monthly na. Monthly na yung event. Oo nga, madami na ngayon, ano? Oo. Dati, pinag-aandaan natin, October, November lang. Ngayon, parang every Oo. month may event. Oh. Diyan So, sa inyo madami dito sa amin sa South parang ah, nabawasan. though yun nga, ang problema pa rin, most of the events, Manila-centric pa rin. Oo, yun. Yun Oo. nga eh. Pero thankful na maraming ibang event organizer na may provincial shows na. As in, meron sa Iloilo, meron sa Cebu. Oo, wow, I galing guess nga, meron din galing sa nila. Davao, I heard. So, yun. At least may mga events for yung ibang locals na hindi nasa Metro Manila. Mm. Katulad ni Sana Sir. Si dumami Sir pa. wala sa Metro Manila. As in, katulad ng huli Oo. naming usapan natin was about adjustment, di ba? Adjustment sa Oo. pag-alis dito. At nandito ako sa Leyte. Ah, Or Moc Leyte. Asan ba yung post na yun ni ito. ayan. Yan. Mm. Yan. So, ang main gist nung event, nung post was about uh, how we can help yung comics creators or ano ba siya, profitable pa ba sa kanya or na mag-event dahil sa ano niya, ang tawag dito, sa kanyang the way people buy comics now, parang Oo. uh, Mhm. hindi lang sa event siguro, in general. Oo. Ang isang nabanggit mo is you have ideas about To help. how to help. Yeah. Marami naman paraan. Sa yung ideas ko kasi dito, yung ano kasi dito ni ano ah if, kung isang sinabi niya na tanong na Banggitin na natin, si Sir Josel Nicolas ay may pinost na hinaing about uh, uh, comics and events and other things. kunyari Dun sa literal dito yun. nung ni-repost mo siya, meron ka ideas how to uplift the comics industry. So yun Yan. yung pag-uusapan natin. How to So, yun, uplift yung the ideas. comics How to industry. uplift? Well, maraming maraming paraan. Kunyari, depende kung ano yung ah
kung ano ka dun sa comics industry. Katulad ko, kung ako ay creator, logically and naturally, syempre, magkikreate lang ako na magkikreate. Yun lang naman, ganoon lang kasimple. Just create comics, tapos na competent din, syempre. Oo. Tapos, kung fan ka dito yung bibig. Kung fan ka naman, uh, bili ka lang din ng bili. Support ka lang ng support ng ano, 'di ba? Ng ng comics. Mayroon akong magulo ditong bata. Hoy, hello. Ayan, next generation yan. Pero kung titingnan natin siya on a macro sense, yung comics lang ba talaga, mapapatanong tayo kung comics lang ba talaga yung problema, 'di ba? Kasi kung hindi ako nagkakamali, problema din natin 'to sa yung industry sa ibang industries katulad ng gaming industry. They are facing the same problems as we are. Na parang bakit hindi kumakalat na mabuti? Tapos ano pa ba? Um, sa print, yung ibang print, 'di ba? Parang yung mga magazines, yung marami ding parang nagsara uh, the past years. Tapos yung indie prints din, katulad sa like decades ago, kaya natin mag-ashcan yung mga photocopy, di ba? Madali lang. Pero ngayon, maski ashcan, hindi na rin affordable sa sa student. Dumating na yung point na yon. Mm. Tapos, um, ang baging go-to ano na lang ng mga kids ngayon na sa web comics sila nagpo-post. Which is ang dami. Natuwa nga ako sa Penlab na ang dami nagpo-post. So, kung tutulungan natin yung comics industry, ika-categorize natin ano ba talaga yung comics? Comics is yung parang is a form of entertainment, 'di ba? So, kung form siya ng entertainment, isipin natin kung siya lang ba yung may problema siya lang ba yung may problema sa entertainment na sector. Kasi kailangan natin malaman 'yun dahil konektado lahat 'yan kasi yung comics itself, ang basehan ko diyan kung paano kung successful ba yung comics mo or yung story mo is kung makakatawid ka ng medium. Let's in foreign, sabihin natin si Tolkien, yung story niya ng Lord of the Rings, nakatawid ng ibang medium. Siyempre, legendary aspect na yun. It inspired Dungeons and Dragons, Diablo, tapos kung ano-ano pa. Tapos, dapat yun yung ano natin, yun yung ano sa factor kung paano natin tutulungan yung mga comics and yung stories nila na makatawid ng medium. Mm. Oh, 'di ba? Kasi Pero yung hindi ba detrimental din sa pag-progress ng comics na ang main goal natin is to jump to another medium? hindi naman. I think kasi hindi naman kailangan din natin tanggapin na yung pagbabasa ng comics hindi yan para sa lahat ng tao ano yan may pinipiling parang niche market siya. Kasi yung pagbabasa nga lang, konti lang nagbabasa ng mismong libro ng mga novels. E di lalo na yung comic books. Konti lang. Kasi parang merong sa ano ko parang meron yung iba sa categories. Kung ita-categorize natin yung entertainment, siguro yung comic books nasa level 2 siguro. Let's say yung level 1 reading a book. Level 1 yun. Tapos level 2 siguro
comic books. Kasi syempre, nagbabasa ka, tapos at the same time, you're trying to interpret something. Kasi meron doon mga bagay na hindi nakasulat eh. Nakikita mo lang. Tapos, siguro level 3 or 4 na yung level 3 siguro movies, cinema. Level 4 is yung sports or games. Kasi kasi yung paglalaro or yung games, pwede yun siyang maging spectator sport. Kumbaga, you're playing the game, naglalaro ka, as at the same time, somebody's watching. So, parang ganon. So, I think hindi siya magiging detrimental if we are going to help the other industries. Kasi right now, kung titingnan mo, yung industries natin, yung creative industries natin, hiwa-hiwalay. Masyado silang parang splinter cell, parang splintered sila. Pero mo, ang dami nating magagaling na competent na creatives in different industries. Sa music, sa visual arts. Tapos, let's say, for example, a great writer na award-winning, susulat, tapos kukunin niya si Lin Liu as a, di ba? As a penciler dun sa ano. I mean, ako bibili ako ng comic book na, kunyari 200 pages na of a comic book, tapos si Lin Liu ang magdo-drawing. This is local, no? Local. Oh, it's local. Oh, produced local. I think that's never happened before sa yeah. I mean, nangyari na doon. One of the higher tier na creator natin na working for the big two does a big local project. I know, ayun, maganda yun. It would be a big boost dun sa ating community of creators. Kasi it would give us a spotlight nga. Kasi kunwari sabihin natin si Carlo Pagulayan, oh my God, bibili ka agad ako nun. Sa tingin mo, bakit hindi sila gumagawa ng local projects? Kasi walang nagbabayad sa kanila ng ano eh. Babalik tayo ulit doon sa problema ng rates. Oo, kasi yung ano, 'di ba, yung kabuhayan, hindi mo sila masisisi eh. Kasi siyempre kabuhayan 'yan eh. Ano lang, explain natin sa audience that might see na baka naman ang selfish sila. Hindi sila selfish. Kasi in order to work for local for foreign publishers, dapat lagi nilang na-hit yung deadlines nila. So in order for them to work for a local publication, they have to set aside time para gawin yon. Meaning, may itatanggihan silang foreign work. At pag tumanggi ka sa foreign work, sobrang competitive ng foreign market. Oo, sobra. Diba? Pag may nag-open, kasi hindi makuha ng isang top tier na talent, syempre merong nakapila dyan na, hindi, kukunin ko yan. Diba? So, hindi natin masisisi yung ating mga top tier international talents na hindi sila gumagawa ng local. Kasi one, hindi competitive yung rates natin dito. And two, sobrang risky for them to accept a local project and tumanggi sa nakapilang foreign project. Oo, ang laki nung mawawala kasi sobrang laki nung mawawala. Sobrang malaking mawawala talaga kasi livelihood nila yan eh. While kaming mga creators dito, hobbies pa rin naman tayo matuturing kasi may iba talaga tayong trabaho, hindi naman talaga. Oo nga, yun nga. Hindi pa natin I think yun nga yung na sana dumating yung point na hindi na natin pwede yun na yung tutukan natin. Katulad yun, sila yung mga nagtatrabaho sa Big Two. Sana umabot tayo sa ganun. Pero hindi ba mas maganda nga na i-cultivate natin ulit yung industry ng pagko-comics? Medyo nawala kasi yun. Marami akong bata nakikita na they keep harping on sana katulad tayo ng Japan na meron tayong established na system. Dati meron talaga tayong established na system. It's a weekly system. Tapos livelihood talaga ng mga artists na yun. Medyo nawala siya. And medyo archaic na rin yung system na yun kasi
newsstands yung pinag-ano nun, tinitinda ni wala na nga rin tayong newsstand. Ang hirap na rin maghanap ng dyaryo ngayon. Oo nga eh. I think right now sa economic landscape ng Pilipinas ngayon, I think it would be better kung kunwari kung may kero ka you want to start, I think it would be better kung magsisimula ka talaga sa webcomics. Magsimula ka doon kasi everything's free there. Kung susikat ka, di maganda. Pagka you can pool your funds tapos habang gumagawa ka, at the same time parang you get the recognition you want, tapos may gratification. Oo. Tapos kung magpiprint ka naman, I think the best way if yung paano ginawa nila Mervin Malonzo yung tabi po nila ngayon. Ang ganda-ganda, grabe, sobrang ganda ng ginawa nila. Oh my God. Tsaka si Julius, yung ginawa nila sa Ella Arcangel, ang ganda Yung ng mga omnibus na lumabas. Yung Oo, I hardcover think, version ng Tabi po tabi po, and ganun. yung third na tomo ng El Arcangel and yung Oo. compiled na 1 and 2 ng Ella. Yung translated. Mm, oo. Ang ganda nung ginawa ni Mervin dun sa Bloodlust nila ngayon na ano na Mm. tabi po. So, Sobra. bale, ang nakikita kong pinupuntahan nitong discussion natin is more on prestige format na talaga na comics. Oo, prestige format na. Kasi if you are targeting na mura, tapos yung talagang affordable na mura, how can you beat the internet, di ba? Ano parang, if you're going to sell something, paano mo ibibit yung ano, di ba, yung internet? Tapos isipin mo din yung ang dami, yung paano makakabalik, paano mo mababawi yung mawawala, Oo nga. di ba? Tapos, pero kasi, if kung titigil naman tayo sa, di ba, the the economic landscape has changed. Kung titigil naman tayo sa pagprint ng mga ashcans, paano na lang yung mga bagong creator? Kasi ang pinag-iba ng Comic Con ng comics, hindi yung Comic Con yung comics convention from now to a decade ago is a decade kasi dati merong parang mentorship na nangyayari. Kasi you see yung others creating, tapos ngayon sa web, dahil kung mag-post ka ng web, parang how can you get that same mentorship yung mga friends mo? Yung peer, Mm. Mm-mm. 'di ba? Though Parang sa observation ko, mm, Pen Lab has their own stable of creators that they've taken under their wing. Si Bernie has its own stable, di ba? yun. Tapos they publish their works dun sa kanilang imprint. And another online platform that I have observed na may ganun is si MixD na Oo. nawala na yung platform nila but they offer like um, tawag dun, print on demand. Nagpi-print on demand sila. And Oo, also they may community din sila that help each other sa technical aspects nung books. yun ang Tapos maganda. Yun ang yung isa maganda. namang talagang parang from ground up na community na nagtutulungan si Webcom PH Oo nga, so we have three na. Penlab, MixD, and tapos si Webcom. Webcom Oo. PH. Oo. Yeah, yeah. Si Webcom PH different dynamic as in they teach each other more on web kasi most of them parang mga tapas webtoon veterans tapos I see. I see. Oo. nagtuturuan as in totally iba na sa atin kasi tayo nagsimula tayo print eh. Oo nga eh. Iba din, iba eh. That was like 10 years ago, no? Parang Grabe. may nabasa nga akong comment kanina na parang i-embrace daw ng events na medyo archaic na rin yung events kasi more leaning towards print pa rin tayo. Sana daw ay Mm. more mag move forward tayo tapos embrace natin yung webtoon and Oo. yung webtoon format and yung Tim, pati yung wala to. uh, style Oo. yung na Wala to, ganun. pare. Wait lang wait lang. Wala to. Wala to. Hindi ka lang bilok sa yung TV. Wait lang. Wala to. Okay.
Bigla nag-boost ng ang kulit. Hindi, ganyan talaga, Okay, okay. mga Sorry, bata, sorry. bata. Ay. So, ano yung ulit pinag-usapan natin? Nawala ako. Oo, Ah, nawala din ako. uh, teka, balikan natin. Ano nga? Tungkol sa pinag-usapan natin ay webcom, tsaka mixed D. Oo, yun. Totally different. Totally different. Eh nga, may nag-comment kasi ang maraming nag-share. Ang dami nag-share nung hinanaing na yun kanina eh. Tapos Oo nga nagbabasa ako eh. ng mga comments kanina. May nag-comment doon na sana daw maging progressive yung mga events na mas i-embrace yung kung ano yung uso. Ah, Oo. while okay naman yung pag-embrace sa uso, okay din na maging open tayo with all art styles, di ba? Kasi Oo. nakita ko na yung ano eh, yung dating problema nung nagkaroon ng ang promote natin is yung one specific style, huwag natin suportahan yung ibang style. Maganda Oo. maganda suportahan lahat kasi nagkakaroon ng evolution yung Oo. medium. Ay, oo. Ang maganda din palang point doon sa post ni Josel ay yung ano ba yung nagawa nating na breed natin na culture doon sa mga conventions, yung parang selling culture ba talaga siya yung nangyari. Kasi instead of creating creative na culture na comic centric, more naging ano lalo, Naging ano naging no, naging cutthroat kasi parang kailangan mabawi ko tong table. Kailangan mabawi ito benta. Yeah. mabenta ko yung something. So naging ang Oh, batayan ng success is if mabawi mo yung pinambayad mo sa table mo. oo nga eh. Ako, nag-hot take nga ako dyan, nabash nga ako ng buong Cebu. Oo nga, nakita ko yung part na yun. Oh. Medyo Well, depende kasi sa goal yun ng artists that are oo nga, joining oo it. nga. Pero yun nga, one culture na na-bred natin sa ganito is, let's face it, most of us, nag invest talaga ng pera para Yeah. mag-convention. Hindi Mm. naman kaila sa lahat yun na Oo. magbabayad tayo ng 3,000 to 6,000 Oo. pesos na table for 2 days Oo. na magbebenta tayo. And hindi magandang pakiramdam yung nagbayad ka ng 6,000, nagbiyahe ka, nagdala ka ng bagay, mabigat na maleta para magbenta. Tapos ang Mm. nabenta mo lang is like 50 pesos worth, 200 pesos worth for 2 days. Tapos Oo, nagbayad ka no? ng 6,000, tapos nag-transpo Mahal, ka pa, grabe. kumain ka pa. Hindi magandang pakiramdam talaga yun. Mabigat talaga yun. Oh, so Mabigat. so maghahanap ka ng way para ma-upend yung ginastos mo. So parang Mm. nagiging ganun yung kultura na nung pag-i-event. Kailangan makahanap ka ng mabibenta. Oo. Otherwise, unless of course, kung libre yung table mo, okay lang. Di ba? Okay lang. Mm. Okay lang na hindi bumenta. Oo. Oo nga. Pero ilan ba yung event na ganun? Few and far in between lang yung ganong event. Kaya nga eh. Kaya parang the, I think kailangan, I don't know how, pero I think kailangan na rin mag-evolve Ng nung mga events, no? conventions. Yung conventions mismo to kung para ma-mitigate ba yung mga gastos ng tao. Hindi ko din alam eh. Hindi ko pa Medyo, naiisip kung paano. medyo mahirap yung part na yun. Kasi ako, speaking now as an organizer, most of Oo. the time, yung aming sinisingil is for the Mm. rent of the place. If we can Oo. offer it Oo. for free, lagi naman namin i-offer for free. Oh, why Alam niyo not, di naman ba? yun eh. Ang Oo. problema is, hindi mayaman ang event na ang Ay. problema niyan is lahat kami is hindi namin trabaho yung event namin. Katulad ng Oo. pagko-comics, yung pag-i-event namin is a side job, parang side Oo. quest. Side quest. Side Hindi, quest. hindi yun yung main quest namin. Kasi for 15 years, ang gusto lang naman talaga namin is magkaroon ng lugar na masasabi ng mga nagko-comics na ito comics, amin talaga to. And proud kami na nakikita yun ng ibang lahi na nagpupunta ng event namin na pag pumunta sila,
Natutuwa sila, uy, yung comics event nyo, comics talaga. Oo. Oo nga. Oo. Kasi yung sa kanila, matagal na nag-evolve into an art bazaar. Mm. Oo, Kaya 'di ba? nga eh, Kahit may comics dun sa pangalan, it's mostly an art market, an art art market, bazaar, 'di ba? An art tiangge, ganun. art changing. Wherein a lot of creative people are selling original din works. Kasi ang common misconception kung bakit ayaw natin ng prints and stickers and other stuff is because it's usually fan art. Pero hindi. Kasi Oo. ngayon, nag-evolve na rin. As in, it's original art talaga na you could collect din and you could like Oo. parang mapagmamalaki mo na, uy, gawa to nung Filipino artist. So, paano Mm. natin ngayon mamimitigate na paano natin i-uplift yung mga comics creators without stepping on these other creators? Kaya nga, I think magandang sign yung mga ano, yung mga stickers o yung mga merch creators natin. Magandang sign siya kasi um the way I look at them is parang nag-aabang lang yan ng ano eh, ng another Mickey Mouse na i-print na igagawin. Kaso ang problema sa Pilipinas, kung titingin sila sa ano, parang wala pa silang magawang ganun. Parang wala pa silang ma, Well, ma-turn into a sticker. At pero di ba marami naman tayo if we look at history, though iba pang can of worms yan if you say, kuha kayo ng fan art ni Darna or di ba? oo, si Combatron nga hanggang ngayon ang dami pa eh. Di ba? Pero Pero yun nga, ang ano ko naman dyan, if some younger creators are listening, oo. making fan art of recognized IPs is good. Pero kung Hmm. isipin mo if you're a musician, would you rather be known for creating covers of great songs or creating great Oo. songs yourselves? So, gawa Yeah. kayo sarili nyo IP. Oo. Tapos yun yung Hindi market naman, nyo. oh, Kasi hindi yun, naman sa inyo masamang talaga yun. Oo. Kumbaga hindi naman masamang mag-cover ng ano. Hindi naman masama. Kasi ano Oh, yun, pakita yun ng technical proficiency na no. Okay naman 'yun. May mga magagaling nga na gano eh. Tapos meron ding mga talagang yung ah, gumagawa talaga from zero na parang eto from scratch, this is my character, this is the story, this is everything. Wala, mm. ganun. Pero yun nga, Ako, one magandang step yung sinabi mo is create your own icons. As in, oo. maghanap Tama. kayo ng icons that malay nyo, pagkakitaan din ng iba. Tapos Oo, habulin nyo na tama. lang. Hmm. Oh, personally, as an artist, 'di ba? Kasi 'di ba sa mga friends natin, circle of friends natin, lalo yung mga magagaling, gumagawa sila ng mga ano, ng mga fan arts. Ako minsan naiingit ako, gusto ko din gumawa ng fan art. But personally, gumawa ako ng challenge na hindi ako gagawa ng fan art. Parang talagang sobrang kahit anong mangyari hindi ako gagawa ng fan art. Kasi sa akin, ibubuhos ko na lang yung paggawa ng sarili kong IP instead of Mm. ano, kasi minsan lang ako makapag-drawing dahil nga sobrang Oo. busy. So, Oo nga. For us na parang, may ibang day job, parang oh, yung effort natin para gumawa ng artwork, parang, we'd rather na oh, ibuhos sa ibubuhos ko ano na lang sa natin, sarili kong, ano, oh. Tapos, sa sariling IP, no? ang isip ko, wala namang gumagawa ng ano ko eh. So, ako na lang gagawa ng sarili kong Yun fan art nga. sa sarili. Kung maghihintay tayo na may gumawa ano sa atin, mamumuti yung mata natin. Mamumuti. Oo nga eh, tama. Kaya parang kung ako sa mga ano, kunwari may mga budding na artists diyan. Sige, mag-fan art ka na mag-fan art. Pero I hope dumating yung time na manahawa ka sa kaka-fan art tapos gumawa ka na lang ng Oo. sarili mong, Oo. di Kasi yung ba? making fan art, ano yan niya, part of the learning process ng pagiging Tama, artist. tama. Oo. Kasi Sa doon mo akin eh, makikita parang, yung kung ano yung nagpapaano, 'di ba? Nagpapa-iconic mm, doon sa design ng isang oh, character. oh. Parang Tapos, hinihigop mo yung ano nun eh, yung style na oo, parang I learned this, so gagawin mo talaga. oo. Tapos eventually, dapat we grow out of it. We learn from ano yung mga nakopya natin. Tapos i-apply natin sa sarili nating mga gawa. Yeah, yeah. So yung pag-uplift naman ng comics industry, I think doon talaga yung sinasabi ko na um
for kunyari each and every one of us. Kunyari kung patron ka ng comics, just keep on buying. Kung gusto mo mag-create, keep on creating. Pag comics creator ka. Pero I think yung the biggest help would come from the government talaga. Hindi wala na tayong magagawa. I think that's the reality of it. Kapag two things about tumigil. Yung pag-uplift ng comics industry. Ano nga ba? Yun. So, sa nakikita ko, dalawang bagay lang naman yung makakatulong sa patrons at saka yung government. Sila yung may pinakamalaking impact sa kahit anong industry interject ko lang. Maganda kasing point na yung government. Marami kasing ayaw tumanggap ng help from the government, especially if there's a personality involved here. Diba? Ang sasabihin ko lang sa inyo is, hindi nila pera yun. Pera natin yun. Tama. So, hindi masamang tanggapin yun. Oo. Pera natin yun. Tanggapin yun ha. Pera natin yun. Especially ngayon na meron tayong creatives industries bill na pinasa nila. At malaking pera yung ginugol ng gobyerno. Pera na galing sa taxes na binayaran natin as citizens nitong bansang to. So, sali kayo. Katulad ng sabi ni Sir RH, malaking tulong yung mabibigay ng gobyerno. And yung Creatives Industries Bill would jumpstart anyone's career. Lalo na yung Young Creators Initiative nila na nilaunch nila last year. Last year na yun, 2023. As in, ang winner nun would get 1 million pesos in grant money. Tapos, aside from the 1 million pesos na makukuha nila, the government will also spend for promotion and marketing nung libro na mananalo doon. Damn, see? Ayun nga, if it's not a super rich patron na private person, kanino pa tayo pwedeng lumapit? Hindi sa gobyerno. Tama. So if may mga ganong programa yung gobyerno, I suggest even if we have different political ideologies at loyalties, get help from the government. Kasi hindi naman pera yon ng personality na involved doon. Hindi naman pera yon nung at hindi siya suhol. As in, pera pa rin natin yun eh. Would you rather it be used for extracurricular ng ating mga personalities na nakaupo? Or would you rather use it para ma-uplift yung medium na mahal natin? So yun lang masasabi ko. Sige. Ayun, tama yun. Kasi yun nga yung kinatutuwa ko din sa government yan. I think they're out and about na rin sa parang sa pagtulong. Nakikita ko na naman na yung pag-outreach niya dun sa mga creative industries. Andiyan na. So what we have to do is parang magtingin lang search. Pero I think they need to do more. They should do something like parang Metro Manila Film Fest kind of things. Yeah, oo. Though, in fairness to them, kasi hindi rin nila alam masyado kung paano tayo tutulungan. Alam ko kasi marami sa atin is wary of going to the government for anything. Kasi nga, magagamit tayo or all sorts of things. But if we want help, we should let them know how to help us. Yun lang naman yun eh. Open dialogues. Kasi, di ba, hindi naman, aminin natin na hindi naman nila area yung sa creative na. As in, wala silang idea dun. Parang wala silang idea na nag-exist tayo. Wala silang idea na, ganun pala. So, pero yun nga, we have to swallow some pride na kailangan natin na may isa sa atin or a group sa atin na lumapit talaga and lay it out na ganito yung sitwasyon namin. Ganito. Kasi biruin mo, I think kailangan na rin i-update yung natin yung ng government yung pagdating sa entertainment. Kasi 'di ba yung pagbabasa? Sabihin natin yung pagbabasa form of entertainment na yan.
So, I think the best thing that they can do is yung required readings, palitan na nila. Kasi, kasi din yung, eto how can you parang, di ba siyempre, tanggapin na natin ay literature, it can unite a nation. Sige, sabihin natin yung premise na literature can unite a nation. Tapos, ang ituturo mo sa high school, subversive pa na literature. Yung Noli, tsaka yung LPLA, subversive yun. Hindi ko naman tinatrash yung ano na. Important yung mga works ni Series. But I think it would be better if we could balance it out with something that can, na parang um, may, may, may tones of unity. yung mga yung magdagdag ka na yung ng ano na parang hopeful, yung More mga on empowering empowering, tama Filipino tama. yung Kasi yung as oh, ano tawag yung character natin as a Filipino nation. kasi di mo kasi dito nagtatanong ako dito sa locally dito sa Ormoc. Pag tinatanong ko so yung mga bata, parang ano yung mga nabasa niyo? Ano yung mga uh, Pinoy literature na tumatatak sa inyo? Tapos ang sagot nila, dalawang bagay which is nakakatawa. Sabi nila, mga gawa ni Rizal, tapos yung pangalawa, si Lapu-Lapu. Imagine that. Yung isa, subversive, yung isa, historical na something. Yung si Lapu-Lapu, parang the way I look at him, parang ano nga siya parang piece of fiction siya eh. Hindi ko nga alam kung totoo Parang yun. may dispute ngayon dyan, di ba? May academic O dispute kasi, kung tunay na tao ba sila Lapu-Lapu or o fictional. kasi sobrang dami ng discrepancies dun sa kwento niya. Pagka tiningnan mo siya in a tactical uh, yung naval warfare na angle, maraming maraming butas. Tapos pagka naman yung sa kay Lapu-Lapu, pagka naman tingnan mo yung angle nila Elcano, meron ng signs and precedents of mutinies na parang pwedeng may motibo na sila napatayin si Magellan tapos put the blame on a Pilipino. A native, oo. So parang siya yung pumatay pero hindi mutiny yun. Pero Oo. hindi yung yun nga I Oo think nga. yun yung point na kailangan natin Parang ano yan, di i-update. ba? Parang it's a question of yung sa diaspora natin. Yung Oo. generation of the diaspora is looking for a Filipino identity Oo. na hindi rin nawala rin dito sa mainland, sa ating Oo. homeland. Oo, tama tama. Yun din ang I think right now I think yung nararamdaman natin, parang birth pains of a great nation na rin. Kasi parang lahat masakit eh. Actually, hindi lang yung comics industry, yung buong entertainment industry Oo. na si whole. It's parang ang sakit sa game. Wala pa rin tayong mga matitinong game devs. Although, very competent naman ang ating mga game developers. Parang ano yan problem talaga dito sa Philippines. As in, we're a great creative outsource nation. As in, number one nga Oo. ata tayo sa region natin eh. Oo, di Outsourcing ba? number one. Pero Oo, at first, lahat. exporting our own content, parang bokya ata tayo dyan. Oo, kaya nga I think it is a time for our government to look at our nation. Parang to look at the creatives for exporting literature. I think it would be the greatest literature would be the greatest export the Philippines can give Klaro ko lang kasi kasi baka may mag-misconstrue nitong usapan namin na parang yung search for Filipino identity. Kasi may pinost ako about this na sinabi oh nung the great late Jerry Alangilan na oo hindi nyo naman kailangang ipilit na lagyan ng Filipino elements yung gawa nyo. oo Kasi your experiences as a Filipino, lalabas at lalabas yan. lalabas at So, lalabas hindi oo yung use your yung mga influencers nyo, okay yan, gamitin nyo lahat yan.
Ah, Mm. hindi kahit medyo kapareho yung concept nung isang bagay, hindi ibig sabihin kinopya mo yun. As in, parang Oo, ano tama. yan eh, uh, Mm. your own experiences, your own talent, your own, will put a spin on it that would make it unique to you. Oo. So, wag niyong Mm. ipilit, lalabas at lalabas yung Filipino-ness Tama, niyo. tama. Oo. Oo. Kaya nga, parang let's say, let's take Trece and Ella Arcangel as an example. Mm. Parang Filipino mythologies yung nandun sa loob ng ano nila. Pero they're both elements of the same spectrum. Pero magkaiba yung isa. Oh, as in Yung total iba, di ba? oh, 'di ba? Ang ganda eh kasi Yung mga discipline nung writer kung ano yung pinanggagalingan nila. oh, 'di ba? Sir Budget is more Western, yung Mhm, tama, tama. sensibilities niya, yung storytelling Mm. sensibilities niya. And it shows. Si Hmm. Julius is more, meron siyang active socialism sa gawa Oo, niya. So, meron siyang commentary on yung, ng current nating social, social commentary. di Oo, ba? Oh. tama, So, tama. ayun nga, it's like two same genre, but Oo. totally different spin. Oo nga, 'di ba? Ang ganda eh kasi if you put them together, you you paint a bigger picture of the Philippines. 'Di ba? Parang so we need more of that. We need more Oo, yeah, um oo. Kasi 'di ba? Parang hindi lang naman ganda eh. hindi naman natin makakahon kung ano yung pagiging Pilipino eh. As in, Tama, tama. ano yan, malawak na spectrum ng pagiging Pilipino. Okay. Mm. Meron tayong point of view ng medyo well-off, meron tayong point of view ng uh, nasa laylayan, ng lipunan, may Oo. point of view tayo ng mas nakakaangat. Marami tayong point of views. Ang lahat yun Pilipino. Wala tayong madi-discount na to hindi to Pilipino, ito Pilipino. Oo, we can't say that. Hindi natin pwedeng sabihin yun eh. Na ang hirap na mag magkahon ng ito dapat yung ano gawin mo kasi ito yung Oo. And as artists, dapat hindi tayo nagkakahon ng within the Oo. definition. Wala tayong semantics na ito lang dapat kung Tama. ano ang comics. Ito lang dapat Mm. kung ano yung art style na ginagamit natin. Ito lang Mm. dapat Can't yung speak to that. tema, genre at anong ginagawa natin. Oo. Sobra eh. I mean, As in, tal- yun pala acceptance nun na ako gumagawa ako ng comics, ikaw gumagawa ka ng comics. Parehong comics yung ginagawa natin. As in, yun lang, Oo. okay. Kasi magandang step na yun eh. Oo nga, Hindi yung, oo nga. hindi yung, Oo. ako gumagawa ako ng comics, ikaw, ewan ko kung anong ginagawa mo. Oo, oo, tama, tama. Yung parang you have to be very parang accepting of others and din na Oo. yan manga style nila eh. O di let it be. Yung iba Oo. western, let it be. Yung iba naman medyo weird. Sige, sama natin Oo. 'yan. Tama Yung yan sa formatting din, as in, format, long format, graphic novel format, comic strip format, webtoon mm, format, it's all comics. It's mm, one medium. oh, lahat yan pasok, pasok lahat yan. Kung Oo. ano man So, naman yan. yeah, another thing na pwede natin para i-uplift yung ating comics is support each other. As in, ang Oo. late-late natin, lagi tayo nag-aaway-away. Maganda rin yun. Parang may drama. Parang nabasa ko kanina, may ano dun, parang buhay na buhay talaga yung comics, basta may drama. Parang Kay Kalbo. iwas-iwasan naman natin yung drama. Kay Kalbo, kay Kalbo. May Parang ano, di ba? tarantado Kalbo eh. Yung community laging nabubuhay pag biglang may issue eh. Oo. Oo. Well, yeah. Totoo, totoo. Wag ka may ganyang issue. Yeah. Tsaka Parang ano yan, pag-usapan. suportahan, as in all events, all people with comics initiatives, they Mhm. have their good and their bads. Highlight natin yung good. I know pinalaki tayo ayun nga, sabi mo pinalaki tayo sa El Fili tsaka sa Noli, which Mhm. makes us na point out kung ano yung, or in short, reklamador. As in, kung ano yung Oo. makita natin, that's our training. Kasi since bata pa tayo, yun yung tinuro sa atin. Pag nakakita tayo mali, sabihin natin kagad. Or pag Mm. meron tayong perceived na mali, sabihin natin Oo. kagad. Oo. Oo. Whether Diba? tama ba yung perception natin o hindi. Oo.
Damaso ka, Damaso. So anyway, maganda kasi all well and good if we point out na yung mga masama na nakakasama talaga sa community. Tama Pero naman. Okay it's naman. also good if we like highlight the good that each of us are bringing into the community. Kasi Kaya, madalas ang oh, ina-highlight lang natin is yung negatives. oh. Kaya nga gusto kong i-update yung mga required readings. Pag kailangan magdagdag, magdagdag tayo Magdagdag, na hindi magbawas, no? hindi bawasan. Hindi namin sinasabi na tanggalin, magdagdag. Oh, kasi important din eh. Mahalaga din yung mga gawa ni Rizal. I mean, yung history kasi. Oh, Importante yan yung part ng comics. Lalo na sa pagko-comics, importante yan sa comics yung history. Kailangan natin oh. malaman yung mga pinagdaanan ng mga In all aspect mas. naman, importante ang history. You have to Oh. know your history para marunong kang umiwas sa masama at Hmm. ano mo, mapayabong mo yung mabuti. Oh. Dapat alam Kasi mo yung biruin mo, history mo. imagine a social class. So, kunwari, sociology class, tapos hinihimay nila yung mga gawa ni Paul Medina. O bakit sinabi niya to? Oo. Bakit? Di ba? Actually, Ang ganda. maganda yan actually. Magandang thesis na himayin yung gawa ni Sir Paul Medina kasi yung comic Oo. strips ni Sir Paul Medina is a time capsule of what happened Ay, sa naku, sobra. Pilipinas. Oo, sobra. Di ba? Parang ang ganda eh. Parang ito yung nangyari noon. So, he's making a joke out of this. Di ba? Oo, Parang, di ba? parang, It's another point of view ng history na mm, sa mata ni Sir Paul tama, tama. through his characters. So, pinakagusto kong Paul Medina yung President Erap Estrada Medina. Oh, yeah. yung, yung madaming binira. Kaya sinasabi nila bias si Sir Paul. Hindi, as in lahat ng presidente tinira niya. Oo, hindi. Lahat tinitira niya. Sadyang meron, yun lang na talaga yung I think, nag-onion skin. Si President. Oo. I don't know. So yun, Pero, hindi lang si Sir Paul eh. As in, yung iba pa rin nating mga cartoonista. As in, sobrang time oo. capsule talaga yung mga comic Oo, strip tama, nila eh. tama. Si Tarantadong Kalbo. Oh, si Sir Tarantadong Kalbo ngayon, yung parang pinaka-recent na ano natin, salamin. Yeah. I think he has done something like na pwede nating gawing milestone sa comics industry, sa Ah. comics history. I think And it also, you should could mark this as evolution sa comics form. Kasi si Tarantadong Kalbo did not come from print. yes, 'di ba? 'Di ba? Galing siya sa online. As in, one of yung Online. mga forefronters na, yung mga frontliners natin from yung online evolution. Oo. Sina Sir Toto, sina Oo Ivory, sila. sina Hunghang Oo. Flashbacks, si Skid, Tama, tama. He has he has parang ushered in a new generation with a new outlook uh, towards the comics as a medium. Kasi 'di ba nung sa atin parang comics evil 'yan. Ano 'yan? Ang well, dami hanggang mga ngayon naman ganun pa rin. Ganun pa oh, 'di rin. ba? Pero it's with the new generation, parang nagiging yung comics sa medium is nagiging parang a force to be reckoned with. Kasi biruin mo, sige, isang tabi muna natin yung political bias natin. Uh, Hindi natin maitatanggi nga yung ginawa niya dun sa ano na parang saan ka ba nakakita I mean sa Pilipinas, sa history natin, saan ka nakakita ng komikero na has done something na parang united something under a banner na parang oh wow naging ano yung ano niya naging uh, Ano yan, slogan. goes to show how powerful art is. Yep, that's it. Kahit na anong kulay ka sa political spectrum, you can't deny that fact Oo, na kailangan mo i-respeto yun eh. He started oh, the movement. yep. So, di ba, it's the first time that a komikero has started a movement, di ba? It's so awesome. Diba? Yes, it's the new generation. Diba, kung nalaman ko nga na he did that, parang, oh wow.
this is a new generation for us na As parang in, iconic. Sobrang iconic yun. Para doon sa mga nanonood tapos di alam ko ano yung pinag-usapan namin. Yun yung tumindig ni Sir TK. yung tumindig. Ah, ano Si yun, hindi lang nakapukaw ng mga pro, nakapukaw din ng mga anti yun at madami. nag-inspire din Oo. ng answer nila doon. 'Di ba? Tama. Which is So, yeah, very yun, yun yung art, di ba? Nag-evoke that's ng the yun nga emotion, yung power nun eh. nag-evoke ng Oo. Make you confrontation. think. Tama, yun nga yung power nun eh. To make you think na parang am I in the right party? Na parang, di Uh, ba? Tama ba tong nasa partido ko? Tama ba tong I think questioning what you see, yun talaga yung ano nun eh. Yun talaga yung point nun mm. ng art. So, yay Kevin. Galing, galing. So, ayun, medyo mahaba na tong usapan natin. Last words na lang tayo. Ang topic namin ulit is how to uplift Yeah. Filipino comics as a response sa post ni Sir Josel Nicolas, batchmate ni Sir RH sa Sulyap. Uy, maganda yung ano niya, yung bear. Congrats Josel sa Congrats. Yun nga pala, available na ata under UST UST publication. And publication. of course, yung book ni Sir RH din available pa rin. The Fireflies of Crimson Ashes, yung English version, and of course, ang mga alitap-tap ng Pulang Buhangin Yes. under Comiket. Yeah. Yay. And may publication ka, ba? Parang I saw na you Lang bago. started. Wala pa akong nagagawa dahil na busy ako eh. Yeah. Pero Medyo. parang aabangan natin yan, mga Yep, lalabas dyan. abangan nyo na lang. Uh, Last words para sa ating mga Last words. nanonood, kung may nanonood man. Oh. Act locally lang sa ano. Act locally para matulungan ang comics industry. Kunyari kung nasaan ka, kung creator ka, just create. Kung meron ka mga questions, marami kaming ano diyan, pumili ka lang kung sa mga veterano diyan. PM mo, very ano yan, very helpful Hindi naman yun. kami madamot. Pero pinamimigay na nga namin kung anong alam namin eh. Oo. Oo. Libre lang as in. Sobrang Libre lang kasi magtanong lang kayo. tanong lang kayo dyan. Hanggat libre pa. Balang araw, may bayad. Ano na yan, may mga courses, tapos Mga kailangan ba? courses na yan. Huwag nyo nang intayin. Grab it. Grab it Ah, now. Yun. Tapos kung patron of the arts ka naman na may with deep pockets, come on, let's go, let's start, let's do it, let's do it. LFG tayo. Oo. Let's fucking go. Oo, kasi ang daming artist dyan, oh. Unite us with your mula. Ah. Ayun pa pala, maganda na ano yan, na nasabi mo rin na unite us. Kasi parang, para sa mga creators natin, hindi tayo mag-kompetensya. Hindi. Okay. Hindi. Mag-aampi Hindi. tayo lahat. Kasi Oo. pag angat ng isa, angat lahat. Pag bagsak ng isa, Tangi-tangi bagsak din yan. lahat. Kung Oo. kagaguhan ng isa, magpapabagsak. Hindi lang sa kanya yun. Kasi pati kami damay. Damay-damay nga eh. Damay-damay to. So ano tayo, kampi-kampi tayo. Tabay-tabay tayo dito. Ayun, sir. Pampanga. Salamat ulit. Ano yung skill ko pa? Like nyo yung video. Share nyo. Tapos Share. subscribe na rin kayo para umabot ako sa 1,000 katulad ni Uy, Mel. ano nga pa-plug din ng ano ko yung Tara Comics ko na shorts na videos. Yun. Nagpo-post si Sir RH. Facebook. Sa Facebook Facebook, yan. sa YouTube. Tara Comics. Reels. Ah, Reels yan. Reels. Reels lang siya. Ah, Ayun. Ah, Supportahan nyo lahat ng nagko-comics. Supportahan nyo lahat oh, ng nag bibigay ng spotlight sa comics. mhm. Kahit yun lang. Kasi supportahan nyo lang. Share nyo. Pag-usapan nyo, O post about pag-usapan it. nyo. Post nyo. Huwag nyo awayin. Post Huwag nyo nyo lang. kumain. Pero kung gusto nyo Ah, kumain, sige. Sige, malaya naman tayo lahat gawin kung ano gusto natin Oh, gawin. sige, iwanan nyo. Muli, salamat at muli sa Ay, susunod na mga video. Bye-bye. ay.